Mga kapanayam naman natin si Marikina Vice Mayor Jose Fabian Cadiz. Magandang umaga, Vice Mayor Cadiz. Magandang umaga, Howie. Si Habaga talagang hinagupit po tayo. So ano po ang latest na update sa Marikina po? Ganito po, no, Howie, no, meron po tayong 35,317 evacuees as of 7 o'clock in the morning. At meron po tayong 24 evacuation centers operating now inside Marikina City. Howie, ginawa po naming evacuation centers lahat po ng mga public schools dito sa lungsod ng Marikina. And we also opened several evacuation centers, yung pong mga gym, mga private schools, mga simbahan, na pumayag po na gawing temporary evacuation centers yung kanilang lugar. Kumusta naman po yung Marikina River? Tumataas pa ba o bumababa na yung level? Alam niyo, Awi, nakakalungkot kasi actually itong habagat na ito mas matindi to kaysa sa Ondoy. Kasi ang Ondoy, 12 oras lang, wala na. It's a flash flood. Itong habagat, we expect na the floods will linger until the weekend. Ang problema ho, sa ngayon, 19.5 meters so ang taas ng tubig sa Ilog Marikina. Ibig sabihin, no, it's higher than the critical level. At ibig sabihin, the entire Tumana is still submerged. 40% ng Malanday is still submerged. Yung Nangka, kalahati is still submerged. Ibig sabihin po, Hawi, 25% ng lungsod ng Marikina is still underwater. 25%? Yes, at ang apektado dito, directly affected ng baha is about 176,000 na mga residente ng ating lungsod. 170,000 na residente. Sinabi nyo, 19.5 meters na yung Marikina River. Kahapon, umabot po ng mga 21 yan, no? 21. So, ibig sabihin, 1.5 meters lang ang ano niya, pagbaba. This is highly unusual. Usually, Hawi, kalahating araw lang, 12 hours, tapos na yan eh. Ngayon, we are staring at several days and more than a week of floods dito po sa ating lungsod. Kaya talagang we have a big job ahead of us. Kaya lang kami dito sa lungsod ng Marikina nagkakaisa at pati na rin ang national government sa panguno po ni Pangulong Pinoy, MMDA, si Chairman Francis Tolentino ay talagang tumutulong po sa atin. So, kumusta na po ang panahon ngayon? Umuulan pa ba? Well, Hawi, dito po sa aming lungsod, lumabas na ang araw. May konting pag-ulan. But, alam nyo, nakatutok tayo din sa Project NOAA ng DOST. Ni Professor Lagmay, meron pang ulan doon po sa Marikina Watershed Area. Hawi, mas hindi umuulan dito sa Marikina. Pagka umuulan sa Marikina Watershed, we are on guard. Kasi nga, 90% ng flood water nanggagaling doon sa Marikina Watershed Area. Kaya malaking tulong po sa amin itong NOAA. So yung tubig po na galing sa bundok na nakapaligid sa Marikina, alam naman natin, valley ang Marikina, no? Valley talaga. Dali. So, bumababa na po yung tubig galing sa bundok o bababa pa lang? Ano bang prospect niyan? Ano yan? Pagka bumagsak ang tubig sa Mount Oro, sa Buso-Buso, sa Mount Aris, it will take 3 to 5 hours for the water to come down and reach Marikina. Kaya nga kung umulan ngayong oras, ano oras na ba ngayon? 10:30. We expect na hanggang 3:00, pwedeng tumaso ang Ilog Marikina. So yung dadaanan po ng tubig galing bundok sa Marikina River lahat yan dadaan? At, Marikina River lang, Hawi. Kaya talagang kailangan gawin na natin ang lahat sa kapakanan ng taga Marikina at iba pang mga lugar dito sa Kabayanan, dito sa Marikina River. Kailangan gawa na natin ang paraan to. I-dredge natin. Maglagay tayo ng containment dams. Laparan natin ng ilog at maraming encroachment, maraming encroachment along Marikina River. Kaya nga kami nalulungkot at pinapayagan ho ito. Kami ang nagsasakripisyo dito. Ipaglalaban namin. Ito, dahil naapektan kami. Grabe ho. Ano po yung sinasabi yung encroachment at ano yung epekto niyan dyan sa pagbaha?
alam nyo, Hawi, ayoko magbanggit ng pangalan, pero doon sa may Manggaan Floodway, yung Ilog Marikina, kung ang lapad nito sa amin ay 100 meters, doon ho, umitid, naging 30 meters na lang. Ang lapad. Sa labas na po yun ng Marikina, ano? Sa labas na. At kung ang lalim sa Ilog Marikina is average of 4 meters, alam nyo ba, Hawi, nung ako'y pumunta ron, may rubber boat ako. Nabalakok yung aming, yung aming outboard motor. Ako'y tumalon dun sa tubig at hanggang dibdib ko lang yung tubig doon. Anong bayan po yan? Downstream yan ng Marikina River, no? Quezon City ho yun. Quezon City. So, sinasabi niyo po, downstream, wala nang madaanan masyado yung tubig, kaya nababara dyan sa Marikina. Meron naman na Hawi. Kaya lang talaga sobrang kitid na. Siguro, sabihin natin, kung 3,000 cubic meters per second ang kaya ng Marikina River doon sa lugar namin, doon sa lugar na yon, doon sa pagkipot na yan, baka na lang, 1,000 cubic meters per second. Nawala yung 70% water carrying capacity ng Marikina River doon sa lugar na yon downstream na dapat to, Hawi, by law of nature. From the source of the river, siyempre makitid yan. Pero habang naglalakbay yan pababa and it received tributaries from other water sources, dapat lumapad na yon downstream. Ang malikad ang nangyari, malapad sa amin, downstream committed. Ano yan? Hindi ganyan ang gawain ng ating sabihin. It's not real actually. So yung law of physics lang po dyan, naiipon po sa taas, upstream, yung flood water. Kung titingnan nyo, Hawi, hindi naman ako nagdadaldal lang dito na ganyan. Unang-una, nakita ko yung lugar na yon. Pinuntahan ko yon. Pangalawa, pagka tumataas ang tubig sa Marikina, tingnan nyo, tumitig tayo doon sa sa NOAA. Sa Marikina, ang taas ng tubig, 20 meters. Normally, 13 meters. Umulan. Dahil kaya habagat. Naging 21, so tumaas ng 8 meters. Doon downstream, doon sa pakalampas ng imbudo na yan, tumaas lang ang tubig ng 1 meter. Okay, Vice, pasensya na po, naubusan na kami ng oras. Maraming salamat po sa impormasyon. Pagkalaban namin to, Hawi, hindi pwede mangyari ulit to. Kailangan talaga magkaroon tayo ng concerted effort yan. Sige po. Hindi namin kaya sa local government to police the entire length of Marikina River. Sige po, iuulat po namin yan. Paglalaban namin to. Sige po, iuulat po namin yan. Maraming salamat, Marikina Vice Mayor Salamat po, Hawi. Jose Fabian Cadiz.